Kristo, which is the 666. Ay, ano ba tatak na yan? May microchip? Hindi. Kaya nga in their foreheads, yung pong tatak, hindi yung literal na tinatatak. Yung tatak na yan. Amen. Kung hindi ka magpapatatak sa ating Panginoon, tatak ng demonyo nasa sayo, ano yung tatak ng demonyo? Yung mga doktrina na hindi mo maisuko nang marinig mo ang mensahe ito. Pero kung kaya mo isuko mga doktrina ngayon, mga dati mong kalabas sa sanlibutan, amen, tatatakan ka ng Panginoon ng panibagong tatak. Hallelujah! At yung tatak sa kamay, yun yung fellowship mo. Pakikipag-fellowship mo, di ba? Amen. Ay, kung hindi ka nila kabahagi, ay, wala na. Wala na ring live streaming. Kahit na, hindi ako masyaka-attend ngayon. Magpapalakas ako sa tulong ng live streaming. Pagbuklat mo, black. Kasi wala nang license ang Elect Bride Assembly na mag-operate sa internet. Kaya yung mga archive ngayon, abay, namnamin yun ang namnamin yan. Noong nakaraang Sunday, broken chains. Amen? Ibig sabihin nun, wala na dapat kayong, tanikala. Nung kinalag yun sa inyo, amen, ilalagay yun ng Panginoon sa kaaway, 1,000 taon doon sa millennium. Nandun, may chain ulit siya. Change of circumstances. Amen? Hallelujah. Yung tinanggal sa inyo, ibabalik yun sa kaaway. Amen. Ay habang malaya na tayo, express natin. Yung archive natin, buksan ng buksan, nang maging sariwang muli. Anong pakinabang kaya yan nilagay dyan para may makinabang? Kailan yung bubuksan? Pag panahon na ng Great Tribulation? Wala na. Squeezing time, wala na. Kaya habang, sabi nga, samantalahin yung seize the opportunity. Habang wala tayo nakakapaglingkod, habang wala tayo nakakapasok sa kalipunan ito, habang wala tayo nakakapagsamba sa ating Panginoon, ibigay natin ang buong puso sa ating Panginoon. Hallelujah! Amen. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Amen. February 28, 1963, when the pillar of cloud was photographed. That is a sign of His coming. Sabi na sa Revelation, I will come in the clouds. Dumating na siya in the form of the clouds. Pillar of clouds, na wala nang pwedeng ulap na mamuo doon sa taas-taasang bahagi. Tama, di ba? Nahimpapawid. Pero nabuo ang pillar of clouds. February 2018, 2013. Amen. Hallelujah. Ay nag-express ang Pope Benedict XVI that I will resign. Amen. Bakit? Tapos na yung ministry niya. Hindi siya ang gaganap ng Revelation 13. Na kailangan daw ay matapang na Pope. Na kaya makipag-negotiate sa Israel. At kayang payagan ng mga karumal-dumal ng mga batas sa ibabaw ng lupa. Papayagan niya ang gay marriage. Because we are now in Sodomite condition. Diba? Papayagan niya na magkaroon ng mga bading na priest. Payagan niya yun. Amen? Ay kung siya ay, hindi, yan ang nasusulat. Ay hindi matutupad ng Revelation 13. Kailangan ayunan niya lahat ng mga batas na hindi naman karapat-dapat. Ano yun? Sasang-ayunan lahat ng mga batas na tungkol sa tao because our day, Laodicea, is people's rights. Kailangan pantay-pantay na. Nalabag naman sa Biblia. Pero pag gano'n na ang standard ng kaaway, Isaiah said, when the enemy comes like a flood, there is a standard against it. Amen? God will have a standard against it. Amen? Kapag mataas na mataas na ang kilos ng kaaway, pataas na rin ang nyo ng inyong maturity. Amen? Panapat! Amen! Panapat! Amen! Ile-level up doon sa laban ng kaaway at binubuhos niya na unti-unti ngayon. Paano kung papalit na po ang anointing niya ay Satan? Anong kayang kalalagyan natin? Amen? Mapipressure tayo. And this is the time of pressure, di ba? Mapipressure tayo lahat, hindi lang yung mag-aaral. Lahat tayo mapipressure, maapektuhan tayong lahat. And I do believe, pag nagsimula ng i-pressure ng sanlibutan ang bride, yun na rin ang unti-unting, pagdating ng rapture. Kaya don't worry, bride.
Amen. Kapag dumating ang mga bagay na yan, amen, tumingin na nga lang kayo sa langit because your redemption is drawing nigh. Amen. Hallelujah. The rapture will come. Amen. We will meet Him in the air. Oh my. Bakit February 28? Ang galing-galing naman niya mag-decide. This is not a coincidence, but this is a plan of God. Bakit? Sukatin natin. February 28, 1963. February 28, 2013. Ilan lahat? 50 years. Ano ibig sabihin ng 50? Simple lang naman, Jubilee. Ano ibig sabihin ng Jubilee? Release! Hallelujah! Amen! Release! Alis na tayo! Amen! Hallelujah! Akyat na tayo! We will fly away! Amen! Hallelujah! Amen! Pinaparealize lang sa atin ng mga kaganapan sa sanlibutan. Amen! Na ang mundo ay pabagsak na pabagsak. Civilization will fall, politics will fall, education will fall, kahit gaano kaganda mga programa nila, isa lang hindi magpo-fall, and that is the Word of God. Amen. Heaven and earth shall pass away, but my word shall never fail. Amen. Hallelujah. Kaya ito na yung panahon ng pag-express ng galit sa kasalanan. Hard on sin, but soft on people. Dapat ganun. Pag nasa bahay, pagsasabihan mo rin, hindi mo rin kakonsintin, pero dapat soft lang. Amen? Kasi we are not wrestle against flesh and blood, but the devil's spirit. Tama? So tuloy lang natin mga kapatid. Tingnan natin, bakit hindi nakapasok si Moses? Okay, tuloy natin. Sis, please. So, pinapainom niya sa bahay ng Israel. Okay lang, gumawa ng kasalanan. Pero pupulbusin namin yung kasalanan at papainom daw. Yan ang sabi ni Moses dito. Verse 21. And Moses said unto Aaron, what did these people unto thee that thou hast brought so great a sin upon them? 22. And Aaron said, let not the anger of my Lord wax hot. Talagang mainit na si Moses. Thou knowest the people that they are set on mischief. Hallelujah. So nagalit na gusto. So tingnan natin sa Numbers, mga kapatid. Numbers 20 verse 9. Numbers verse 29. And Moses took the rod from before the Lord. Amen. As he commanded him, and Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock. And he said unto them, hear now ye rebels, must we fetch you water out of this rock? 11. And Moses lifted up his hand, and with his rod he smote the rock twice. Tama ang mensahe, pero yung application mali. Sabi, mangusap pa lang doon sa bato. Huwag mong paluin. Pero dahil nga yung circumstansya, yung galit, yung emotional factor, amen, na nakapaligid sa kanya, hindi na control ni Moses, nakapag-express siya ng galit. Amen, ano nangyari? And the water came out abundantly, and the congregation drank, and the beast also. Okay. Next, 12. And Aaron, and the Lord spake unto Moses and Aaron, because ye believe me not to sanctify me in the eyes of the children of Israel, therefore, bride din yan, amen, bride din yan, sabi, sanctify me in the eyes of the children of Israel, therefore ye shall not bring this congregation into the land which I have given them. Kaya Moses, dead in Christ ka na lang. Katipo ka na lang ng dead in Christ. Hindi ka na makakapasok sa promised land. Mamamatay ka muna, Moses. And you will be dead. Amen? Kaya doon sa mga bride, na ayaw ng sudden change, okay lang, gayahin nyo si Moses. Amen? Hindi kayo magiging alive and remain. Amen? Hallelujah. So hindi kayo makakatawid. Amen? Hallelujah. So therefore, this morning, let us realize na lahat ng reflection ng ating buhay, our testimony, makaka-affect yan sa kapaligiran natin. Yung buhay na pinapamalas nyo ngayon, ay may kinalaman sa kung anong buhay meron ang inyong patutunguhan. Kung ngayon ay masigasig ka, yun ay dahil sa masigasig ka pagdating ng panahon. Di nakatawid si Moses because of that sin. Hallelujah. Na pinatulan niya. Naalala niyo yung preaching ni Pastor Ray?
Huwag kagad kayo papatol. Di ba? Hindi lahat ng pakikipagbaka, not all battle is worth fighting. Tama, di ba? Dapat ihanda nyo yung mga pakikipagbaka nyo pagdating ng squeezing time. Doon nyo na lang ibuhos. Amen? Hallelujah. Baka mamaya, naibuhos nyo na lahat dito sa ibaw na pagdating squeezing time, wala na kayong power. Di ba? Okay, so tingnan pa natin mga kapatid. Marami pa akong gustong ano dito eh. So each age has had its pressure. Each age has its pressure. Sige natin. Gusto kong makita to ng congregation. Praise the Lord. Ibang klaseng kapangyarihan meron si Lord dito. The Lord, grabe anointing dito sa church na ito. Amen. Praise the Lord. Amen. So, okay. So, tingnan natin kung nakita. Each age had its pressures. Ayan. Okay. Be organized or pay with your life. Each age had its pressures. For example, a great burden of the last age is the pressure of riches. Lahat gusto yumaman. Kaya lahat pinapasukan. Kahit scam. That's the pressure of the age. Soft living and nervous tensions in a complex age that we seem unfitted to live in. Ito'y pinakamasama at hindi madaling mabuhay dito. Itong pinakamalala, kasalanan na malalantad as it was in the days of Noah, as it was in the days of Lot, matindi ang kasalanan ngayon. Pero mas mapalad, bagamat matindi ang kasalanan ngayon, amen, mas mapalad yung nabuhay dito. Bibigyan ng Panginoon, amen, ng puspos na espiritu para mapaglabanan ang mabibigat na problema ito at pagsubok na ito. Amen. Kaya mapalad pa rin kayo. Amen. Okay, next. The hour of judgment is at hand. The hour of judgment. Ang oras na ito ay paghatol. Hindi kayo mahatulan ngayon, doon kayo hatulan sa white throne judgment. Kaya ako sa inyo, magpahatol na kayo ngayon. Judgment begin at the house of God. Okay, tingnan natin. The hour of judgment is at hand. And if the Virgin Mary had to go in yonder in the upper room, and tarry till she received the baptism of the Holy Ghost, and come out of staggering like a drunk woman, you will never get to heaven. Anything cheaper than that. Gusto niyo mapunta sa langit? Baptize kayo ng Holy Spirit. Amen? Yan ang requirement. Kung gusto niyo magpa-judge ngayon, Lord, I want to be judged. Mayroon na ba akong baptism of the Holy Spirit? Abay, kung wala pa, magpapuspos ka ng Holy Spirit ngayon. Ngayon mo higit kailangan ang baptism of the Holy Spirit. Huwag kang alis ng tabernakulo na ito hanggat hindi ka napupuspos ng Holy Spirit. Kailangan mo yan para magkaroon ka ng assurance. Amen, na hindi ka nahatulan sa pagdating ng panahon. Yun din ang assurance para yung video na nakuha sa iyo sa mga lugar ka pumunta, hindi na rin ipi-play. At hindi na rin mapopost yung mga pictures mo. So, we need to be ready. Amen? Hallelujah. Purple curtain, 3 curtains, di ba? 3 curtains, iron curtain, bamboo curtain, China, iron curtain, Russia. Tama, di ba? Tapos ang purple curtain is Vatican. Yung Vatican ba US? Amen? At napansin natin na 2013 nag-resign ng Pope. 13 is the number of America. Tama, di ba? And then, Russia is a iron curtain. Kung nabalitaan nyo, bumagsak ang mga meteorites. Binatunan ni Lord si Russia. Kasi communist. Di ba? Si Lord na nagbato. Amen. Pagdating ng panahon, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, babatuin din. Amen. Magbabagsakan din ng mga bato sa kanila. Amen.
At nung araw, yung adulterer, pagka nangangaliwa, ay binabato din. Praise the Lord. Kaya kung mayroon mga adulterous generation sa ating panahon, babatuin sila ng ating Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos. Amen. Kung tayo may babatuin ng Panginoon, babatuin tayo ng kapahayagan. Amen. Hallelujah. Lahat ng mga kapayagan, okay lang, ibato ng ibato. Amen. Kaya naman pala napakasagana ninyo, tanggap kayo ng tanggap ng bato. Hallelujah. Sige, akin yan, akin yan. Amen. Lahat ng pangaral, akin yan, akin, akin. Amen. Lahat tiniklaim niya, yung rapture, akin yan, akin. Praise the Lord. Yung kahit kahinaan, akin din yan. Trials, akin din yan. Blessing, akin din yan, akin lahat. Ikaw ang lahat-lahat para sa akin, Panginoon. Hallelujah. Amen. One more quote. Amen. So gusto natin maghanda para sa rapture. Okay, so si Moses hindi nakatawid. So sana makatawid tayo. Amen. Alive and remain. Ay, wag naman magtampo yung mga kukunin agad ni Lord, mapopromote. Okay lang, mapapaltang ka pa rin naman katawan. Kaya lang, sayang yung pambayad sa kabaong. Amen. Praise the Lord. Amen. Yung mga alive and remain, lugi ang punerarya. Hindi sila kikita sa atin. Amen. Kasi tayo, pag ginawa tayo ni Lord, quick change lang. Amen. Hallelujah. Parang start agad. Amen. Rapture na, nasa langit na tayo. Amen. Amen. Ito ang pinakadakilang date. Amen. Ito ang pinakadakilang date, mga kapatid. Dahil ang date natin hindi sa lupa. Amen. Kaya ngayon, maghanap ka ng date. Doon sa magandang lugar tayo mag-meet. Naku, walang magandang lugar. Walang magandang lugar. Sabi ng Lord, ang pinakamagandang lugar, doon, sa Alapaap. Kaya nga, hindi bumaba ang Panginoon di ba? Amen. Hindi bumaba ang Panginoon. Hindi tumapak ang paa niya sa lupa. Ang ginawa na natin, sinalubong natin siya. Amen. Yung tayo na nagpalitan tayo ng katawan, wala na tayong gravitation. Wala na kapangyarihan ng science sa atin. Bakit? Lumipat ka ng dimension. Ngayon, nasa 4th dimension tayo. Sakop tayo ng 4th dimension. Even the 5th dimension, lalampasan natin yan. Amen. Hanggang sa makamit natin. Amen. Kasama na natin si Lord. Hallelujah. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Angat na tayo, bride. We have a testimony. We have a faith. We have a rapturing faith. Before the rapture. Not during the rapture, but before the rapture. At alam natin ang rapture, hindi magaganap sa gitna ng tribulation o pagkatapos ng tribulation. Bago maganap ang tribulation, iaangat na tayo ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Si Noah, amen, bago pa pumasok, pumatak ang kauna-unahang ulan sa ibabaw ng lupa, Noah was inside the ark na. Amen. Bumagsak ang apoy sa panahon ni Lot. Si Lot at si Abraham ay nandun na sa piling ng Panginoon. Amen. Kaya bago pa, nakahanda naman nuclear bomb. Nakahanda naman nuclear warheads. Matagal na panahon, nakahanda na sila. Lulubog daw ang LA. Yes, walang problema. Amen. Kahit lumubog pa ang LA, pabagsak ang bomba, aangat ang nobya. Hallelujah! Hallelujah! Aangat tayo! Amen! Hallelujah! Could you imagine? Ito yung bomba. Amen. Ito yung bomba. Pababa na yung bomba. Bago bumagsak sa lupa, ang nobya inangat ni Lord. Hallelujah! Amen! And the bomb will explode. Where is the bride? Where is the bride? He is in the presence of the Lord. Hallelujah! Amen. No nuclear bomb, no atomic bomb can hurt you. Kaya bakit ka matatakot? Amen. Ang susi dyan, yung last predestinated seed. Kaya nga panay ang invite natin. Amen. Mga kapatid, may mga baguhan tayo, mga bisita tayo. This is not an ordinary church. Na naisip natin, katulad lang yan ng iba, no? Di pare-parehas yan. Amen. Alis saan ka nakarinig ng gantong pangaral na halos binubusan ng mainit na tubig ang mga tao? Praise the Lord. Saan ka
ka nakakita ng pangaral na hindi nag-i-entertain. Saka nakakita ng pangaral na yung preacher hindi tapos sa Bible school. Yes, hindi ako nakapag-aral ng theology, pero aral ako sa neology. Hallelujah! You want to be ready? Amen? Gusto niyo bang maghanda na tayo? 2030 na ngayon. 13 is of the devil. Sabi nila, it's the year of the water snake. Oh, sabi ko, saan nagkaroon ng ahas sa tubig? Isa Revelation chapter, di ako nagkakamali, 14 o 18 na tayo. Ang tubig, ibig sabihin, karamihan ng mga tao. Tapos ito ahas. Who is that ahas? That yung serpente. Sabi ngayon, old serpent na. Kaya nga yung old serpent, wala na rin ang ipin. Kaya try niyang yun sakmalin ka, hindi ka na masasaktan, makikiliti ka lang. Kasi wala na siyang ipin. Amen? Kaya pag sinasakmal ka, may mga pagsumating sa'yo at ginagawa yun ng kaaway para yun ang pahirapan ka, hindi ka na natatakot eh. Hindi ka na rin nasasaktan. Nakikiliti ka lang. Amen? Kaya kapag nag-aalaw si Lord ng pagsubok, na-excite ka lang eh kasi nakikiliti ka eh. Praise the Lord. Pero wag ka. Matalinong kaaway. Sabi, he's subtle and they're very wise. Sabi, sige, hindi kita masaktan mabuti dahil wala akong ipin. Sabi ng ahas, ng serpente, magpapagawa ako ng ipin. Amen! Pustiso. Anong Tagalog ng pustiso? Anong English ng pustiso? False teeth. Kaya ngayon, ang panglaban ngayon ni Satanas, false teaching. Hallelujah! Para dayain niya ang mga hinirang. Pero kahit na naman mangyari, hindi madadaya ang hinirang. Hallelujah! Amen. So we need to be prepared. Question and answer. Question and answer. Lord willing, ito na yung last quote. Amen. Question and answer, pray up. Sige. Subukan na. Yes, yan na muna sis. Second to the last, and after that, yung last quote. Brother Branham, what do you think about, I remember reading this one, I was going to keep it back kasi gusto natin testimony before the rapture. But I guess I might as well read it. Some woman's hand writes, she must be from Kentucky because she's got a Cosmos Portland cement ticket here. Brother Branham, what do you think about our sisters in the church wearing such short dresses? Does not it mar our testimony and set the wrong example for our young people in this our church? It seems so. To see a grown woman wearing a dress so short that it shows her knees when she walks. Enoch walked with God, hindi siya napagod, kaya inalis niya siya ng payon na please lang si Lord sa kanya. Either who you are, sister, or brother, whoever it is, I agree with you 100%. It's a disgrace, but tell me what to do about it. See, I preach it just as hard as I know how to preach it. Amen. Preach lang ng preach. Kapag tataka ka, ba't hindi lahat nasunod? Amen. Hindi pa sila ready. Yan na lang sabihin natin, hindi pa sila ready. Bride sila, baka, pero hindi pa sila ready. Kaya para ma-encourage natin sila, sister, kaya nadidelay ang rapture kasi ikaw delay din. Pakipilisan mag-mature. Amen. Pinipreach hard as I can, hard as I know how to preach it. They do it the same. So it's their judgment. Mga sister, gusto nyo magpahatol? That's it. Judgment cause the words went forth. Yes, I'm certainly against them. Little old skin tight dresses that look like I constantly pass at my kids, Becky and Sarah. Kahit anak yan ng ministro, ay kailangang sabihan. Sinasabihan ni Brother Branham, anak niya, I don't care how little they are. Bata pa naman eh.
Praise the Lord. Ang kasalanan, nagsisimula sa maliit. I just pass at them all the time. I think they even wear their dresses. Mida takes Becky apart every day about it. See, dress plumb up. Cause kids, you can expect that in kids, and you have to correct them. But when it comes to a woman, there's something wrong there. So biglang bumabaw doon sa bata. Kasi parang gusto, pwede pang pag-usapan niya. Bata pa. Pero pag ikaw ay woman na, tapos ganyan ang damit mo, skin tight. Amen. Praise the Lord. Your judgment is upon you. Sabi na yun. You want to be ready? You want to be, ready for the rapture? Okay. Last quote. Pero meron pa ako palang nakalimutan eh. Hinahanap ko yun eh. It's the Lord. Amen. Praise the Lord. So pressure, pag nagpe-pressure daw tayo, eto na. Okay, worry builds up pressure. Pressure blows up. Okay, yung daw, madalas sa pag-aalala, mape-pressure ka yan. Pag yan ay pumutok, yari ka. Amen. Then, sabi pa rito, kung gusto niya raw magkaroon, sabi natin wala kayong sakit. Okay, wala kayong sakit, pero magkakasakit kayo dahil sa temper. Yung mainitin ng ulo. Si Moses, na sobrang sa init ng ulo. Okay? So, magkakasakit kayo dahil sa sobrang init ng ulo, ang mangyayari, magkakasakit kayo ng cancer. Okay, hanapin ko lang yung isang quote na yon. Kaya bawal mag-init ang ulo. Amen? Praise the Lord. Bawal mag-init ang ulo. Sis, paki-search mo na nga lang po. Cancer. Pwedeng 3-word. Cancer. Tapos, temper. Temper. Yan. Paki-check na lang po. Magandang quote yun. Ayan. Praise the Lord. Amen. So, sorry. Amen. Doon sa mga medyo mainit ang ulo, paalala lang. Baka baka makaranas kayo baka hindi kayo makasama sa alive and remain. Kunin agad kayo ni Lord. Okay, basahin natin. Okay. Sis, pakisuyo nga po, pakitas ng konti. Simulan natin sa unang bahagi. Okay? Are you enjoying the word of God this morning? Amen. Ako rin, nag-enjoy din ako. Amen. Okay. God don't want you to be frowning. Amen. God wants you to be happy. Amen. Dapat pag nag-worship tayo, masaya. At binibigay natin ang lahat. Bigay todo tayo. Woo! Amen. The human heart was made to be happy. Amen. Kaya yung laughter is the best medicine. Scriptural yun eh. Amen. Kaya lagi na lang malungkot. Naku. Tuwang-tuwa si Satanas doon. Sabi niya, lagi daw malungkot, magkakasakit. The human heart was made to be happy. Worry will cause cancer. O sino gusto magka-cancer? Sige, mag-worry kayo na mag-worry. Pati yung trabaho nyo, mag-worry kayo na mag-worry. Yung kakainin nyo bukas, sige, mag-worry ka na mag-worry. Magkaka-cancer ka. Yan sabi, don't never be upset. Diba? Encouragement yan. Just walk in His love. Amen. Knowing that you're walking in Him. Walk with God. Amen. Could you imagine, si Enoch naglalakad-lad kumakanta. Amen. I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say na-rapture agad siya. Amen. Naglalakad lang siya. Tapos hinahanap na siya. Wala na si Enoch. Nung malaman ni Noah, wala na rin si Enoch. Mga anak, asawa ko, oras na para pumunta doon sa arko.
Amen? Wala na sino. Kaya yung mga foolish virgin, alam din nila. Nagmamaang-maangan lang sila. Pero alam din nila. At marirealize na nila pag wala na kayo. Tinitingnan na kayo kapag wala na nagpa-park dyan, wala na nanggugulo sa lupang ito. Wala na eh. Na-rapture na kayo. Wala nang kaso. Amen. And nothing can harm you. Oh, there's nothing can harm you. There's neither powers, things present, things future. Nothing can separate us from Him. We're in Him, and we never come in by our own will. He, by choice, elected us and brought us into His amen. Hallelujah. So it's His business to take care of what He took Himself. No man can pluck them by Father's hands. So nakita natin yung magkakanser, puso. Kaya ingat lang. Huwag masyadong mainit ang ulo. Amen? Okay. Dalawa na lang. Ito na. Climax na to. Okay, question and answer. Pray. Sa rapture ito, mga kapatid. Maghihintay na tayo. Sige. Question and answer, 1964. Pray up every hour. Okay, gusto nyo mag-ready sa rapture? Mag-pray kayo araw-araw. Oh, yung iba, amen. Amen. Mag-pray kayo oras-oras. Mas lalong amen. Amen. Okay, sabi niya. We're just to wait. Okay, sa taas ng konti, Sister Esther, please. Naghihintay pa tayo? Yes, ito yan. We're just to wait on the coming of the Lord. Amen. Just wait. Amen. Huwag kayong mainip. Just wait. Amen. Keep your lamp stream. All filled, full of oil. Pray up every hour. Pwede ba nating sabihin yan sabay-sabay? Pray up every hour. Nasa trabaho ka, pray. Nasa pagsubok ka, pray. Worship. Kahit nasa trabaho, worship. Kahit nasaan ka, nasa palengke ka, pray, worship. Nagdadrive ka, pray, worship. Kasi sabi nila, pag nagka-rapture daw, at ni-rapture ka, paano yung sasakyan mo? Ay, umaandar pa yun. Di marami mababangga yun. Amen? Tapos kung ikaw daw ay piloto at ikay bride, nagdadrive ka ng eroplano at ni-rapture ka, paano yung eroplano? Diba? Praise the Lord. So God is in control now. Pero sinasabi nito, pray up every hour. Not every day. Amen? Kasi napakatindi na ng nakikita natin mga senyales. Yung Israel, naka-ready na sila. Yung blueprints ng third temple, ready na. Mag-search kayo. Ready na ang blueprints. Sandali lang sila magtayo. Hindi naman matagalan ang pagtayo. Saglit na may tatayo na yun. Kaya yung man of sin will be revealed, the apostasy will come. At maraming magkakanulo sa bawat isa. Amen? Ma-identify ang bride sa huling panahon. Ma-identify din ang Judas sa huling panahon. May sino pong hinahanap yung Elect Bride Assembly? Andun, kasama ko sila dati, nagsisimba dyan. Nandyan. Dyan sa munting bahayan, Rainbow Street, nandyan. Hulihin nyo silang lahat. Yes, lalabas ang mga Judas sa huling panahon. Amen. Kaya ang kailangan natin, pray up every hour. Kaya, yun ang preaching ngayon. Nagpipreach ito sa tunay na bride at nagpipreach din ito sa mga Judas. Kasi yung tubig na nagligtas kay Noah is the same water na pumatay doon sa mga taong naghudas kay Noah. Amen? Hallelujah. Pray up every hour, not every day. Not every day na nakagawian natin o 3 times a day prayer. Umaga, breakfast, tanghali, lunch. Tapos, na lang. Pero sabi ito, every hour. Just keep ready. Be ready. Be sweet. Hindi laging galit. Be sweet. Kahit matindi ng pagsubok, sweet pa rin. Kasi baka yung puso mo maapektuhan. Uso ang heart attack ngayon. Amen? Ikaw, nasa iyo kung gusto mo nang mauna. Okay lang, first trip.
Amen? And watching. Ano yung watching? May mga signs. Amen? Hallelujah. Alam niyo ba sila Paul at saka si Silas, dumating din sa kanila ang panahon na napakatindi ng pagsubok sa kanila. At ang sabi sa Acts 16, nagpray lang naman si Paul at saka si Silas ng isang bata. Alam natin yon na doon na gumaling yon at manghula natin, makukulam ano pa man. Tapos, mayroon isang babae na mayroong mataas ang kanilang impluensya doon sa lugar na yun. Nagsumbong sa otoridad, sa mga Roman. Kaya itong sila Paul, hinuli at pinaratangan ng gumagawa ng kasamaan. Kaya, pinagpapalo sila at nasugatan kanilang mga katawan. Hindi lang yun, dinala pa sila sa isang kulungan na kung saan marami rin nakakulong. At doon pa sa pinakadulong bahagi na kung saan napakadilim, mabaho ang lugar, masalimuot. Hindi magandang lugar for worship. Could you imagine sometimes God brings you in that situation, condition, na mahirap mag-worship. Alam, pag may sakit ka, mahirap mag-worship. Pag may cancer ka, mas mahirap mag-worship. Pero tingnan natin ng example, si Paul at si Silas, dumating sa punto na hindi nila tanggap ang sitwasyon, hindi nila tanggap ang kondisyon, but still, kaya pa rin nilang mag-worship. Para sa kanila, kung madaling mag-worship na panahon na maganda ang iyong pangatawan, mas masarap mag-worship sa panahon na hindi maganda ang iyong katawan. Mas higit mong kailangan ng Panginoon doon. Kaya tingnan nyo, si Paul at Silas, tingnan natin, Acts 16:25. Nagre-reklamo na yung mga kasama nilang nakabilanggo doon, puro rumors, ang dami nare-reklamo, marami iba nagmumura pa, pero si Paul at Silas nag-worship. Tanggap nila, yung mabuhang lugar, at yung kondisyon hindi maganda, pero still, Paul and Silas praise and worship God. Amen? Dumarating sa inyong panahon na ganyan. Mahirap ang sitwasyon yung kinalagyan nyo. Ang encouragement ng Panginoon, instead na magmukmuk kayo, instead na kayo ay mawala ng pag-asa, mag-praise and worship kayo. Amen? So, sabi ng Paul and Silas, and at midnight, inabot sila ng hating gabi, hapon marahil ipinasok, hating gabi na, hindi pa sila kumakain, nagugot, nanghihina na, pero hindi pa rin sila nawala ng gana, yung poise nila sa pag-worship nandun pa rin. Kasi alam niyo bakit? Yung panahon na nag-praise sila doon sa bata, kasama nila ang Diyos. At yung panahon na pinagpapalo sila ng mga Romano, kasama nila ang Diyos. Even the time na pinasok sila doon sa kondisyon na yun, sa loob ng kulungan, kasama pa rin nila ang Diyos. Hallelujah! Amen! Hindi nawawala ang Diyos sa eksena. Kaya maganda ang nangyayari sa buhay mo, kaya pangit ang nangyayari sa buhay mo, kasama mo ang Diyos. Sometimes He is silent. Sometimes He is silent, He is deep. Parang hindi siya nakakarinig, parang hindi siya, wala siyang pakialam. Pero hindi, nandyan lang siya. Tinitingnan ka lang niya kung ano ang reaction mo. So at that time, at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises. Not praises, but praises. Siguro nagsimula siya sa only believe. Tapos, inabot na, sabi niya, Silas, nasaan ka na? Nasa song number 200 na kami. What a day that will be na ako, 204. Amen? Natapos na lahat ng songbook, tuloy pa rin ang pagpuri nila. Wala na tayo songbook, meron pa tayo pwede pang kantahin. Naalala ko yung mga kanta doon sa visual songbook. Yung pinaplas ni Sister Esther doon sa projector, naalala ko, kantahin natin. At halos naubos na rin. But still, they are still praying some praises. At midnight, unto God, and the prisoners heard them. Oh, may ebidensya, narinig sila eh. Amen. Yung mga kabilang bahagi ng kulungan, puro reklamo, pero sila, panay pa rin ang puri. Nakatali pa yung binti at mga kamay nila, talaga sinigurado din makakawala. At si pinakadulong bahagi ng kulungan, ikinulong. Abay, mahirap na sitwasyon yan. Amen? Kung mahinahin ang faith mo, sabi mo, Lord, sana hindi na lang kita tinanggap. Sana magandang kalalagayan ko ngayon. Pero ang sabi ni Paul, hindi. Kasama ito sa drama ng Panginoon. May layunin siya. Amen. May layunin siya. Amen. Kaya kung nagkasakit ang isang membro ng pamilya niyo, may layunin ng Diyos dyan. Kahit pataningan ka ng doktor, may layunin din ng Diyos dyan. Amen? Kahit si Lazarus nga, patay na eh. Amen? Nagreklamo na nga si Lazarus eh. Kasi patay na si Lazarus at nasa piling na siya ni Abraham at maganda na yung fellowship nila ni Abraham. Tinawag pa siya ng Panginoon, Lazarus, come forth! Sabi ni Lazarus, Amang Abraham, pasensya na, ang ganda ng sharing natin. Kaya lang si Lord, pinababalik ako eh. Ang ganda na sana ng kalagayan ko dito eh. The Lord? Kaya lang si Lord, siyempre, I will obey the voice of my Lord. Kaya si Lazarus, nasa magandang kalalagayan, nilagay pa sa pangit na kalalagayan. Pero anong gagawin ni Lazarus? Sunod lang. Sunod lang.
Amen? Walang magagawa si Lazarus. Praise God. Hindi gaganda yung ministry ng Panginoon na kayang bumuhay ng patay. O, sinong gusto maging halimbawa niyan? Brother, sample. Sampulan ka namin. Para lang matupad ang sinasabi ng Scriptures. Alam niyo pa ba natin ang third pole, hindi lang yan ang gagawin nyo. Yung walang kamay, dudugtungan nyo ng kamay. Yung walang paa, sabi mo lang, magkakapaa. Kahit patay, mabubuhay. Bakit? May kapangyarihan na tayo. Ibibigay na sa atin ng Panginoon lahat ng fullness of His power, of His anointing. Amen. Hanggang sa matupad kung ano ang nakasulat sa Biblia ito. Amen. So, hindi biro yun. Sabi nga ng Panginoon, yung ginawa ko, isa lang yun. Kay Lazarus, kuti lang yun eh. More works shall you do. Greater than this shall you do because I will go unto my Father. Bakit marami nang bubuhay ng patay? Oh, it's the Lord. Ano nangyari? Sang praises unto God. Naubos na lahat ng songbook. Lahat ng kanta. Kanta lang sila ng kanta. Yung iba pa ulit-ulit na lang nilang kinakanta. Wala pang accompaniment. Pero ang ganda ng worship nila. Eh, mas lalo kung may accompaniment, mabubuspus ka talaga. Eh, yun na, wala nang ang music, wala nang tugtog. Pero still, ang ganda ng pag-worship nila. Kaya ang tama pag-worship, hindi lang basta-basta nakadepende sa kung anong tugtog meron kayo. Nasa puso. It's the heart of worship. Amen? Amen? It's the heart of worship. Hallelujah. At hindi rin sa ganda ng lugar. Kung carpeted, o naka-tiles, o maraming bato, o putikan, kimabaho, kimabango, walang kinalaman yan. It's the heart. Amen. Dadali ka sa magandang simbahan, carpeted, ang bango, humahalimuyak ang bango. Wala naman ang Diyos doon. Seremonya lang, taas kamay. Amen. Tapos yung manangangar lang, mamadali pa, at may racket pa sa labas. Praise the Lord. Pero ito mga kapatid, hindi ako nagmamadali. We are on time with God. Amen? We are on time with God. Amen? Amen. Amen. Some places unto God and prisoners heard them and suddenly there was a great earthquake. Yun ang move ng Diyos. Sabi ko sa inyo, kasama na nila si Lord nung pumasok doon eh. Kaya hindi sila nangangamba kasi alam nila, kumakanta sila nung, He is here. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Nung pinagpapalo sila at nagkasugat-sugat, He is here. Amen. Hindi sila nag-init ang ulo. Pag ako nakawala dito, papatulan kita. Kung hindi lang ako bride, nako. Pakawalan mo ko dito. Pero hindi. Sabi niya, do it. For the glory of God. Do it. Come on. Amen. Hallelujah. Sinampal ka sa kanan. Sampalin ka mo sa kaliwa. Amen. Hallelujah. And so the earthquake, so that the foundation of the prisons were shaken, and immediately all the doors were open. Nagpuri lang sila, nadamay pa yung mga ibang nakabilanggo. And all the doors were open, and everyone's bands were loose. Can you imagine? Kapag nasa pangit na lugar ang kinalalagyan nyo, kung gusto nyo maranasan ang kilos ng Panginoon, hintayin nyo lindol sa buhay nyo. Yun ang magpapalaya sa inyo. Yun ang magpapatanggal ng talikala. Lindolin kayo. Yanigin kayo, i-shake kayo. Amen! Doon sa pag-shake ng Panginoon, mapapatunayan mo kung sino ka talaga. Magpupuri ka pa ba? Atras ka na. Hallelujah! Amen! Amen! God's word will shake you. Amen! Isi-shake niya kayo hanggang sa lumitaw kung sino ka talaga. Nakita yung voice nila Paul? Nagkaroon na lindol pero still, nandun pa rin sila sa voice of worship. He has a good testimony. Ano nangyari? 27, Sister Esther, please. And the keeper of the prison, naalala natin yan, di ba, yung Philippian jailer. Awaking out of his sleep and seeing the prison's doors were open, he drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. Kala niya, nung magbukas ang mapintuan ng kulungan, nakatakas na mga kulungan, kaya kinuha niya kanyang sandata at magpapakamatay na siya dahil hindi niya matanggap na mangyayari yung sa kanya. 28.
But Paul cried with a loud voice, saying, do thyself no harm, for we are all here. Hindi kami mapagsamantala. Kaya huwag kang mag-alala. Andito pa kami. 29. Amen. Kumilos ang Diyos doon sa Philippian jailer. Then he called for a light and sprang in and came trembling and fell down before Paul and Silas. Can you imagine? Yung dati, yung nagkulong kay Paul at Silas, nagpakumbaba kay Paul at Silas. Remember, lahat ng gumagawa ng kasamaan sa inyo at maling bagay sa inyo, pagdating ng araw, hihingi din yan tawad sa inyo. Magpapakumbaba din yan sa inyo. Hihingi din yan ng prayer request, sister. Pag-pray mo yung ate ko. Yung nanay ko pag-pray mo, pero nilalait ka niyan. Lalapit din yan sa'yo. Basta wag nyo lang papatulan. Diba? Ano nangyari? 16:30. And they said, believe on the Lord Jesus Christ. 30. And brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? And they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Amen. Sabi niya, paano aking pamilya? Even your house will be saved. Manampalataya kayang at ang buong mong sambahayan ay maliligtas. Could you imagine? Si Paul and Silas nag-evangelize sa loob ng kulungan. Nag-mystery expo sa loob ng kulungan para sa isang kaluluwa lang. Yun ang purpose ni Lord. Kaya kahit ilagay ka sa pangit na drama, sa pangit ang kondisyon ng iyong buhay, may layunin si Lord doon. May kaluluwa na mako-convert. Amen! Hallelujah! Kahit pangit ang kinalalagyan mo, amen! Ang importante, kaya mo pa rin mag-worship. At yung testimony mo, maiingatan pa rin. Wala kang pakialam sa kalalagyan mo ngayon, sa current situation mo ngayon. Amen. Kung magagawa mo lang ibaba ang iyong sarili at magpakumbaba, God will honor that testimony. Worship mo lang ang ating Panginoon. Let us all stand. This is the best time to give worship to God. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Glory! Hallelujah! Amen. Hindi niya kailangan ng magarbong worship. Just a simple worship. Amen. Bukas na puso na pagsamba. Amen. Let the song that's worship the Lord, simply worship. Amen. Kung mayroong copy sa ating projector, please. Amen. God will hear your prayers. So don't worry about it. Amen. Pakikinggan ng Diyos yan. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Baka please. Will not Reject your prayer. praying makes you Stronger. Hallelujah, Lord. I have never seen the righteous forsaken, begging for bread, or to suffer. What God will do. Yes, lift up your hands. When you lift up your hands Yes. and surrender, God will pull you through. Hallelujah. Worship. Simply worship. If you are God, you worship.
working in you. Hallelujah. Have patience. Amen. Just wait and see What God will do. what God will do. When you lift Your up your hands. Lift up your hands, hands and brother. surrender. Yes, lift up your hands now. Yes. Come on, Yes, through. hallelujah. Hallelujah.
Yes. Nagpapadala ako. Oh God. Nagsasaway sa inyo. Ngunit sa paglabas ninyo, nawawala ito. Nasaan ang pagsusumama ninyo sa akin ngayon na nito kayo sa aking harapan? Dahil ninyo sa inyong pag-uwi, sa inyong paglakad sa mga araw-araw ninyong buhay. Huwag kayong tumingin kung sinong nariyan sa pulpito na aking itatayo. Ang tingnan ninyo ay ako ng aking salita. Hallelujah. Hallelujah. Masaway sa inyo. Yes. Thus saith the Lord. Oh, hallelujah. Thank you. Hallelujah. Salamat, Lord. Dahil binigyan mo kami ng isang mainam na gawain ngayong umaga. Dala namin kayo na, Lord, ang kabigatan ng aming puso. Pero salamat sa mga salitang narinig namin. Nagpalakas ito muli sa amin, Lord, upang paglabas namin, mapagtagumpayan namin ang mga darating na pagsubok. Palagi mo kami samahan hanggang sa masusunod pang gawain, Panginoon Lord. Hanggang sa ikaw ay bumalik na at mapalitan na kami ng bagong katawan. Salamat, Lord. Natas din namin sa iyo, Lord. Ang pastor sa church na ito, si Pastor Ray, oh God, sa kanyang muling pagbabalik. Maasa kami sa magandang mission trip, Lord, na nangyari sa ibang bansa. At ang maganda at mga tagumpay na mga gawain, kahit wala siya, Panginoon, ay ikaw pa rin ang kasama namin sa lugar na ito. Salamat, Panginoon. Sa iyo namin ibinabalik ang papurit pa sa salamat sa umagang ito. In Jesus Christ's name. Amen. God bless you, saints. Napagpalain ka natin, Panginoon. Amen. Magkita-kita tayong muli kung lulobin ang ating Panginoon. God bless you. Amen. Salamat po sa gawain niyan. Siguro patuloy tayo awitin ng worship the Lord habang tinatuwa mo sa ating kapatid sa Brother Ruben Helbano upang isara official ng ating gawain. Amen. Worship the Lord. 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 Alaba a Diyos. 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 Oh, patuloy natin purihin ang Panginoon. Alaba a Diyos. Alaba a Diyos. Alaba a Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Dahil nandito siya ngayon. Hallelujah. Purihin natin siya. Hallelujah. Napakabuti siya na sinamahan niya tayo. Hallelujah. Tunay ang kanyang mga salita na ang sabi niya, hindi ko kayo iwan, hindi ko kayo pababayaan hanggang sa dulo ng sanlibutan. Kaya napakainam. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Kanina, hayaan niyo mga kapatid na i-express ko lang ang nasa puso ko sa umagang ito. Hallelujah. Ang hamon ng ating kapatid kanina na ipakita yung kapangyarihan ng Panginoon na kaya siyang bumuhay ng patay. At nailagay ko ang aking sarili sa kalagayan ni Lazaro. Dahil sabi ng scripture, kayo ay mga patay dahil sa inyong mga kasalanan. So, ano ang pribileyo nito? Ano pinapakita ng Panginoon? Hallelujah na masigit. Hallelujah. Nandito na mga patay dati dahil sa ating mga kasalanan at ito'y binigyan ng buhay ng Panginoon. What a privilege na ang Diyos ay inako niyang kamatayan na yon at tayo ay nabigyan ng buhay. At ang buhay na ito ay buhay na walang hanggan. Kaya napakasarap, napakainam. Hallelujah na mabigyan tayo ng napakasaganang biyaya sa umaga. Napakaraming
hallelujah, na mga salita ng Panginoon na nabigay hamon, nagturo, hallelujah, upang lakaran sa buhay na ito. Hallelujah. Tayo manalangin. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Lord Jesus, salamat po, Panginoon, sa mensahe mo, Panginoon. Lord, tunay na mga salita mo, Panginoon, napakasigana, Panginoon, Lord. Tinuruan mo kami na manalangin, hindi lang during na kami kakain, tatanggap ng mga blessing, Lord. Kundi, Lord, ang sabi mo, Panginoon, manalangin kayo araw-araw. Kaya, Lord, napakainam, Panginoon, Lord, upang ang aming kaisipan, ang aming buhay, Panginoon, Lord, ay may linya lagi namin sa iyong mga salita, Ma. Kaya salamat po, Panginoon, sa paalala, sa pagtuturo mo sa amin, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, oh God, Lord, napakasagana ang iyong biyaya sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa aming kapatid, Lord. Hallelujah. Bagamat malayo, Panginoon, hindi naging hadlang, Panginoon, ang kanyang, Lord, ang kanyang pagparito, Panginoon, upang, Lord, upang kami ay, Lord, mapagpala, Panginoon. Salamat sa kanyang pagpapagalama. Suklian mo, Panginoon, ang lakas na nawala. Lord, ano man ang, Lord, ang kanyang pangailangan, Lord, alam namin, Panginoon, bilang tao, Panginoon, may personal needs siya, Panginoon, Lord Jesus. At dalangin namin na Lord, na suklian mo, Panginoon, ang kanyang pagpapagal. Pagpalain mo ang kanyang ministry, Lord, sa Dakoro ng Cavite, Panginoon. Oh God, hallelujah. Ganon din po, Diyos, hallelujah, sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Ama, Lord, sa iyong pagsama sa amin, sa palaala mo sa amin. Lord, na kami ay, Lord, mamuhay, Panginoon, nakayayas sa iyo sa bawat takbang ng aming mga paa, Panginoon. Salamat po ng marami, Ama. Hallelujah. Kaya, Lord, sa iyo namin minsan pa ay pinagtagubilin, oh God, Lord, ang bawat isa sa amin, Lord. Ganon din po, Diyos, ang gawain mamaya, Panginoon, sa Lord, sa dao, Panginoon, marahil, Lord, sa magalang, oh God, Lord. Hallelujah. Ikaw po, Panginoon, patuloy na magsama, Ama, kung paano mo kami pinagpala kayong, Lord, sa gawain nito, mapagpalain mo rin, Panginoon, dahil ganon din po, Diyos, patuloy namin tinataas, sinaalala ang aming pastor, Panginoon, Lord. Samahan mo siya, patuloy, Ma. Ingatan mo siya hanggang, Lord, makauwi siya dito sa piling namin, Panginoon, na, Lord, malakas, malusog, Panginoon. Oh God, hallelujah, ganon din po ang kanyang may bahay, ang kanyang tahanan, oh God. Salamat po ng marami, Panginoon. Sa iyo namin pinagtagubilin ang lahat. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Salamat po at tapos na po ating gawain. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po. Habang inaawit po natin alaba Diyos, Amen. Ang presensya ng Panginoon, Amen. Alaba Diyos.